naman susunod. Next year, meron na naman kami for next year. So, okay, kukwento ko yung journey namin ni Allen. Si Allen, 2 years ago, 3 years ago, second year ko. First year. Si Allen kasi, tahimik. So, merong connotation sa kanya na parang suplado, na hindi nagsasalita. So, ako naman, gusto bago ba sa akin na suplado? May number pa na suplado sa tabi ko, asawa ko. Diba? Tsaka gusto ko yung mga suplado, mas nire-reach ko yung mga suplado. Kasi merong dahilan kaya bakit gano'n eh. But anyway, sinabihan ko siya, nagkakilala kami na sabi ko, gusto kong baka kailangan ng producer, ganyan, gusto kong mag-upload. Tinignan lang niya ako, sabi ko, okay. Gano'n na siya, okay. So, yun pala, inisip mo. Anong ginagawa sa artista mo? Kasi wala akong movie, wala akong suplado. Hindi ka naman sinabi. Hindi niya sinabi, nasa isip niya pala. Kasi ako naman, wala kasi akong sarili doon kahit sino. Kasi may sarili akong goal, sarili kong mundo, kahit ano pa pa. Anyway, second year, nagkita kami. Biglang sabi ko, ako okay pa rin ako gusto ko pa rin, Chokes. Gusto ko pa rin mag-produce Gusto ko pa rin mag-produce sabi ko, Chokes. Sabi ko anyway, nadidistract ako, sorry. Nakita tayo ng second year. Nakita kami second year, gusto ko mag-produce ulit, Allen, sabi ko sa kanya. So, ngiti na siya. Tapos yun na nga, nag-offer siya na, meron ganitong grupo, blah, 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 blah. Sabi ko, sige. So, yun yung second year na. In-offer niya yun nga last year. So, yun na. Ikaw, kento ka. Kasi hindi ka naniwala sa akin. Hindi na ako pinaniwalaan. But then eventually, kasi nga, nung nakikita ko siya, tapos parang, seryoso pala. Seryoso talaga siya. Naghahanap ng pelikula at gusto sila mag-produce nito. Kasi parang, marami na kasi lumapit sa akin before. Hindi pa naman artista, pero yung mga business people or, hindi ganun kadali mag-produce ng pelikula na papasok sa paano. Hindi siya basta-basta. So yun. So nung nakita kong sobrang seryoso, kasi by then, ginawa niya nga yung Topak na nag-Locarno. Ako nga, hindi pa nagkakaroon ng film na pumupunta ng Locarno. So yun, so napabilib ako na may film sila sa Carno. Tapos, didistribute nila yung Monster na nanalo ng best script sa Cannes, na Japanese film din. Na parang, okay, so seryoso talaga. And so, every time na may narinig akong possibility na film, na posibleng mag-Cannes, kasi hindi naman to guarantee. There's no guarantee. Tinatanong ko siya kung gusto niya. And buti na kilala niya yung director ng Plans and Designs, alam yung Plans and Designs. And so nung nilapit ko, ayun, doon na. So yun na yun, nag-click kami, then after nun, okay, ikikwento niya ko ng kwento ng movie, ako na lang muna doon sa iba. Like, alam niyo na hindi to Pinoy movie, hindi cast dito mga Pilipino. Pero hindi kami yung dalawang producer na nagbigay lang ng pera doon. Hindi ganon. Okay? Nagbigay kami ng pera doon, collaboration, co-produce, but pumunta kaming dalawa ng 1 week sa Japan para mag-shooting doon. So kasama kami, like yung script from the start ko, sinend sa amin, okay na ba sa inyo ko. Yung ganon, meron ba kayong gusto i-add, meron ba kayong question. Then, pangalawa, pumunta kami sa Gifu, 1 week kami doong nagtatrabaho ni Allen, nandun. Nag-observe din, syempre. Actually, inisip ko nga, nag-observe ako bilang hindi lang producer, hindi artista, parang pwede bang yung working, yung proseso nila, yung mga ginagawa nila, pwede bang i-apply o as producers sa Pilipinas. Pero ako mismo gumiba, hindi kakayanin. Malulugi ang producers. Sa totoo lang, kasi meron silang, di ba, ito nga nag-explain, meron full 3 hours na, parang very strict sila sa time. And then also, meron silang ginagawa na maraming takes, pero yung ibang takes, kikilos lang yung artista, walang dialogue, para lang sa sound effects. Tapos uulitin ulit for other, basta maraming steps yung ginagawa. Ang sobrang linis. Meron 3 hours na trabaho, tapos 1 hour stop, magnanap, di ba? Tapos 3 hours, 1 hour ulit. Hindi pwede, hindi kaya natin yun. So, sabi ko, pero imaginein mo to, nakakabilib lang sila. Ako, producer, lalo na pag-artista, na ano talaga ako, na natuwa ako. Kasi sabi ko, sabi sa Pinas pa.
dumating kami sa condo, sa condominium. Pumasok kami doon daw shooting. Pagtingin ko, asan yung kable? Paakyat kami, asan yung kable? Saan yung light? Saan yung mga tao? Saan yung ingay? Kasi di ba sa atin, condominium andun na lahat, yung mga general, mga lahat, nakikita mo na kable. Wala talaga at all. As in, yung normal, na walang nagsushoot. Tapos, sabi ko, walang ingay. Pagdating namin doon sa taas, ang mga salita nila na halimbawa magtanong ka, sasabihin ng yung grabing respeto nila. So nakakabigil. Sobra. Tapos walang ingay, wala respeto dun sa condo. Tapos Respeto sa kapitbahay. wala kang nakikita nakatambay, yung gano'n. Nakakabilig sila. So yun gusto kong i-adapt pero mahirap. Sa akin talaga, promise. Mahirap. Ginagawa yun, walang kable. Saan nakaset up? Naka-set up sila dun sa kwarto, isa. Tapos battery operated. Tsaka nakasaksak lang. Saan Walang ganda? generator. Hindi nakakaabala sa mga... Hindi, bawal ba? Bawal. Very strict sila. Yun. Very respectful of their neighbors. Tapos, yun na. So, shoot kami doon. Pumunta din, when in fact, pumunta sila dito. Nag-shoot kami doon 1 week. Then, pumunta din dito ang buong cast. Yung bidang babae. Tapos, nag-shoot kami sa Valley Beach, Batangas. So, kami ni Allen, kami ang naging location manager. Kami ang bumuo ng lahat saan mag-shoot, pati food, lahat. Lahat, buong production, kami naman. So, hindi lang to co-prod, bigay ng pera, kundi pati trabaho. Tapos nakakatuwa kasi may Japanese cinematographer, may French sound team, pumunta rin sila lahat dito. Tapos katrabaho nila yung Filipino production designer, Filipino assistant director, may Japanese assistant director. So parang may counterpart, nagkaka-counterpart. So makita mo na kaya pala natin tumapat, kaya pala tumapat ng mga Filipino sa mga French, sa mga Japanese, sa mga Singaporean na filmmakers. Yung mga Filipino, dito lang nagtrabaho. Yung sa Philippine leg lang. Yes. Kumuha kami. Hindi sila involved dun sa Japan leg. Hindi sila Kami lang talaga dalawa. So, kumuha lang kami ng buong team dito. Oo. So, yun. Kami naghanap lahat. Name it kami. location. So, hindi man to Pinoy movie na Filipino movie talaga. Hindi man to na sinasabing bida Pinoy. Pero may nagtrabaho ang mga Pinoy dito sa loob ng Red Rock. Nakita nila yung kapasidad ng Pinoy. Bakit sila nag-film sa Philippines? Partly because kasali kami, we wanted like the Philippines to be involved talaga. Originally, naisip, ang peg talaga nung director, Santorini. Siyempre, masyadong mahal to shoot in Europe. So the other option was Singapore. So, pero parang kami, medyo binida namin yung Pilipinas. Where does the story go na dito napunta ang storya? It's supposed to be kasi an unknown location na open sea, tapos may yate. Nasa loob ng isang yate. So, pwede kasi siyang gawin anywhere. Basta ang peg niya lang dapat kasing ganda nung Greece. At dapat hindi siya mukhang Japan. Mini-mention ba na Pilipinas? Hindi naman. Hindi mention doon sa film itself. Hindi. Pero makikita mo sa end credits. Actually, doon ako na-proud. Makita mo yung pangalan ng mga Filipinos. Tapos, inaano nila, may Japanese name. May Japanese like, yung mga Filipino. Ilang countries na yun? Marami-rami. France, Japan, France, Singapore, Indonesia, Philippines, and Qatar. Miss Silvia, ano yung pinaka-nagustuhan ko sa story? Yung innocence ng bida namin. Yung napaka-innocente niya, all throughout nung movie, tapos akala ko nga mag-best actress siya. Kasi sobrang galing yung mata. Yung mata, yung body language, ang galing. Yun yung Ang chismis. ganda. Yun yung malakas dun sa, umiikot siya. So, yun. Pero Miss Silvia, yung naging competition siya, nag-compete din kayo, parang ginagawa sa Oscars. Wala. Ang can, magsasabit ka. Tapos sila ang mamimili. Walang campaign, kasi lalo yung mga Frances, mas makaano sila doon, mas mataturn on. Pero syempre, tinitingnan nila yung track record. Kasi si Chie, yung director, had yung Frances 75 na, nag-premiere sa Cannes, hindi lang sa main competition,
pero nanalo siya ng isang special award as a first-time director. So on that, on that note, on that strength, we feel na makukuha siya ulit. Of course, dapat maganda yung pelikula. Kasi yung mga ganun yung mga festivals parang inaalagaan, parang ganun din. Yung discovery nila, gusto nila alagaan. Plus, one of the things our Japanese producers din, naghanap ng sales agent at distributor na French, na medyo malakas yung connection sa Cannes, na yung pelikula na nakikita talaga. So isa yon. Again, it's not a guarantee, but we set the, plus also the public television article was also involved, and they got the French. So yung question ko kanina, sige. As a producer, gano'n ko yung investment? Pero, But it's a significant part of the budget. Covers mostly the Philippines. Yung question ko kanina, where does the film go after Cannes? So ngayon, merong mga ibang festivals na nag-invite sa pelikula. We cannot say it yet. Kasi yung mga festivals gusto nila, sila ang magpa-press conference. Sila ang nag-a-announce na pagpasok. Pero meron ng A-list festivals, medyo marami-rami na nag-invite sa pelikula. Plus, of course, it's going to be released in Japan next week. It's going to be released in France soon. August yata, I forget. Tapos, of course, in the Philippines later this year. yes. Maganda yung review. Maganda yung review. Wala kami napanood. Pero ang ganda ng reviews naman. Pero mapaganda na masabing competition yung So yung kami, syempre, di ba? Naka-red carpet kami, di ba? So kami alam, tuwa-tuwa, smile na smile na nagawa na. Sulit na sulit niya. Ang dami na nakitang mga Hollywood. Oo, so yung nandun kami, nakakatabi namin. I mean, di ba? I am an actor. Artista din ako eh. So, syempre, mga artista, isa din yung makita mo lahat ng mga Hollywood actors. Nag-fangirling ako dun talaga. James Franco. Hindi, kasi ang una kong nakita, galing akong banyo pag ganyan ko. Ito siya kalapit. Kate Blanchett. Then, ang sumunod, ako naman, so parang napatulala ako, kuha ko ng phone, wala na, nakalagpas na. Yung alam mo, syempre, di ba, yung pinapanood ko, yung galing nun eh. Ako naman, nagigil na ako, bakit hindi ko naisip, malay ko ba? So, umihi ako ulit, hindi ko na in-expect ulit, pagdating ko, si Halle Berry, andito. Tapos si Julianne Binoche. Tapos sino yung Italian actress na famous nila, naging Julie. Yun, tapos bumilib lang ako kay James Franco kasi kinuwento ko nga kay Aling, sanay ako nakikita ng mga Hollywood actors na mahirap talaga magpa-picture sa kanila, as in mahirap. Tumatanggi sila talaga. But itong si James Franco, si Greg Arvin Villarmino, nandito, nag-usap kami. Tapos biglang, eto sa akin, may nakatalikod na lalaking gumanon lang. Tapos sabi ni James, sabi ni Arvin, James? Gumanon siya, James? So ako naman ang James, lumagpas na siya. Sabi ko, James Franco? Ano lang, James Franco? Humarap siya sa akin. Tapos nag-sign siya ng, parang, hindi ko alam kung ano yung sign niya. Basta sign na siya. Ako kasi, parang nung time na yun, wala, naano ko lang yung pangalan niya, James Franco, tapos gumanon siya, nag-sign siya, gano'n. Pumasok na siya sa room. After mga 5 to, more than 5 minutes, bumalik siya. Nag-uusap kami ni Arvin, hindi ko na in-expect, natawala siya kasi parang gano'n eh. So, bumalik siya, tapos nung nakita niya ako, sabi niya, oh, so, parang, oh my God, Hollywood actor kami, bumalik talaga. Bihira kasi gano'n, so nagpa-picture siya, tapos sabi ko, thank you, thank you, James, gano'n ako lang gano'n. Tapos gumaganon lang siya, tapos nagpa-picture ako, tapos yun naman din yung palabas ng mga tao. Yung nandun kami sa awardee, naghihintay kami. So nakikita mo, nasa harap si Halle Berry, andun si Kay, andun sila Riley, Jan si Riley na mga nag-perform, at ang mga actors sa kanya. Kaganon kami ni Alem, biglang tingin ko, wow, ginagawa niya, super ganda.
ang layo eh. So nung hindi ko in-expect naman, pag tayo ko, sa harap dito yung asawa ko, nauna ako, pag harap ko sa asawa ko, as in katabi niya, mismo si El Fani. Okay, sulit na. Yun, ano ako, natutuwa ako, kasi artista rin ako, at fan din ako at the same time. At bilang producer, parang ang bilis ng pag-improve o di ba, pag-level up ng Nathan na nakapasok ka agad kapag-red carpet ka, di ba? Of course, sa tulong ni Allen, and how I wish maraming katulad yung producer na hindi madamot. I mean, sinabi ko na sa kanya, kasi syempre naiintindihan natin, negosyo natin, kailangan mong protectionan yung mga connections mo. But with Allen, talagang, dinadala niya ako, i-introduce niya ako sa lahat. Na, this is Sylvia, this is Nathan Studios from the Philippines. So, i-introduce niya ako. Hindi siya takot na parang didirekta ako sa producer. Sinasabihan pa niya ako, okay, gusto mong trabaho pa ako with them? Go ahead. So ako naman hindi, alam tayo to. Alam mo yun. So, tiwala kami sa isa't isa. Yun yung maganda sa amin. Yung isang mentor ko kasi, gano'n siya, he's a Thai producer. But nag-program na siya for Cannes, for Toronto, tapos nagtayo siya ng workshop yung CFIC. Although tapos na, nag-end na. Pero nung binubuo niya yun, pag sinashare niya lahat ng kaalaman niya on his experience, people are asking him, he told us, people are asking, why are you sharing all your secrets and why are you doing all this? Tapos sabi niya kasi, high tide lifts all boats. So kung collectively, Southeast Asia is doing well, collectively, Filipino films are doing well, mas mapapansin tayo. Mas mabibigyan tayo ng slot, mas mapapansin. Hindi lang nila papanurin ang first 10 minutes kasi ganoon yung mga programmer. Papanurin ang first 10 minutes. They will really pay more attention to us. And ngayon nga, yun yung nangyayari. Na papansin, ang daming Southeast Asia So, films. nagkakatulungan kami ni Allen ngayon na kahit sa maliit naming paraan, nagtutulungan kami na makikilala kahit paano tayo. Of course, kilala na tayo. Meron na tayong Jacqueline Jose doon. Meron na tayong Dali Billion. Pero, di ba, meron Leia, pero Leia Salonga. Pero, ibig sabihin dito sa mga movies na nakapasok sa kung pwedeng makatulong pa na madala doon ang mga crew, mga producers, mga hindi lang actors, kundi mga editors, lahat, mga ng Pinoy, showcase doon yung talent natin. Kaya ng Pinoy, why not? So, yun lang talaga, thankful ako kasi yung trust ni Allen sa akin, sobra-sobra na may ganitong producer. At Na this hindi point, madam. gusto mo ba gumawa ng isang Filipino movie na pang-impera, pang-cut, Yes, na talagang Filipino-made? Yes, kasi di ba, ang mahirap lang naman yung makapasok kayo. Di ba? At least kahit paano, pag next time meron kaming ito naman pag meron kami ipapasok doon sa Cannes, o sasabihin na sige, pag meron weekend, kahit paano, pag sinabing Nathan, o dalawa, merong nakapasok kami na. Meron na, yeah. May gano'n, meron na yung word ka. So yun yun. Yes, so yun yung maganda. Ako lang talaga naniniwala ako pag nagtutulungan ng mga Pinoy producers, filmmakers, magkakaisa, kaya natin kasi magagaling tayo. Kasi Nathan also produced some of the other films. Na yung iba hindi pa nire-release, yung iba gagawin pa lang. Hindi not necessarily na, walang, of course, nandun yung baka pumasok. Pero hindi naman guarantee. And yet, dahil magaling kwento, dahil nagustuhan nila, nag-i-invest pa rin sila. Tumutulong pa rin sila. So yun yung napili ko sa Nathan. Kasi yung iba, parang pinipili lang yung alam mo yung tutulungan, personal hindi. Parang as long as nagustuhan yung project, kasi yung tao. Kamusta yung Moonglow? Yung international release, yung Ngayon, printers? patapos na kami sa post-production. So, ayun, hoping na eventually within the year, makahanap kami ng isang magandang premiere for it. Bago talaga sa review. Kapasok namin sa mga malalaking film festival. Meron ng mga target, pero syempre, Anong pinaka-target ninyo? Ang usapan kasi doon, hindi mo pwedeng sabihin hanggat wala. Like kami, Renua, hindi lang kami meron nang kumuha sa amin na isang malaking film festival din, pero hindi namin masabi hanggat hindi sila ang na-announce. Kailangan, kasi pag in-announce mo at nakita nilang in-announce mo na gano'n, disqualified ka. Pero meron na ang Renua. Pero si Isabel Sandoval nagkan na, no? Hindi, Dennis. Abe. Ng
movie? Yes. Bongo? Hindi, No. before. Past film. Lingua. Past film. Lengua. Lengua Lingua Franca din. Pero jury siya. Hindi. Naging Yung jury siya may minsan. meron siyang May film siya. Yes. Pero yung nagpunta siya, naging Nag-jury siya sa Cannes, Cannes. yung queer pop. Yung Yes. LGBT. So hindi pa siya nagkain. Hindi pa, yung film niya. Sylvia, may dream ba ang Nathan Studio na Hollywood star na mai-produce ng Of pelikula? course, ma-level up tayo, Sino? ma-level up. Pwede mong banggitin kung sino ang dream? Wala pa eh. Wala pa, pero merong ganung target. Pero kailangan lang ng magandang material, magandang production, magaling na director. Kasi pagdating din doon sa ibang bansa, iba din talaga yung, alam mo yun, nahilig sila like sa kilala ba ang director dito. Mas director actually. Oo. Tapos, napag-uusapan naman yung gano'n. Pero, mahabang proseso yun. Hindi yun sa isang, alam mo, isang titik mo lang nandiyan na. Meron. Oo. Kilala na sa country Liliate Mendoza, before pa may ginagawa ka kami. Pero yun may yun na talaga yung pressure niya na sa mga Philippine films. Kamusta yung taking at the music? Hindi, actually, my love yes this year. My love yes this year. Last year, this year, we love you. May film. Oh. Yeah. Sa red carpet, bro, anong alam mo kung sa laging red carpet sa tayo? I think yung iba yata, they're sponsored by the Sponsored, brand. yes. So for example, ayun, Designer brands. Kay Kate Blanchett, yeah. Ako masaya na ako kay Tia Woods pa. Kasi kasi L'Oreal was the sponsor, and I think she is sponsored by L'Oreal. Nandun sila. So, global ambassador siya ng L'Oreal. So, when she walked, nakita ko, si Pia yun! So, may ano yung Getty image na nandun ako sa Luyot na video. Wow. Nandun si Pia, then nandito yung mga kasama niya. Ikaw na ali. Yes, Tapos, yes. tinatry ko mag-selfie. Mahigpit sila. Tinatry ako mag-selfie, tinigilan ako, tapos if you do it, we will kick you out. Kasi yung sa red carpet mahigpit. Hindi ka pwedeng naglalakad, mag-selfie ka. Bawal talaga. So yung mga photographers talaga nandun sa photographers na nandun sa Tayo din. So, diretso, ganun mo, titingin ka sa kanan. I don't know kung nakita niyo yung mga pinost ko, lakad kami sa kanan, sa kaliwa, tapos doon nasa taas. Ganun, selfie hindi At pwede. may mga taga-Cannes, diba, na Pinoy, na nandun sa likod, sa mga paparazzi. Na sila yung kumukuha sa amin na, sinasabihan ako, oh, may Pinoy doon na photographer. Kaya humarap kayo doon. So, Like, merong like yung, like, ang dami kong pictures doon. Kasi Pinoy yun na nandun sa picture pa. Natutuwa na ako kasi yung mga Pinoy, hindi namin alam. Sentro mismo sila, yung mga legit sila, mga photographers talaga ng mga, ng Cannes. So, natuwa ako kasi, tingnan niyo yung isang yung nag-wave ako dun sa picture parang sabi niya, Sylvia! Sabi ko, ha? Ano sa akin? Yun pala yung Pinoy ng gano'n. Tapos yung isang friend ko na si Chari, nandun din siya sa isang store doon, sentro, picture din siya ng picture. So nakakatuwa. Mga kapwa Pinoy yung tutulungan. Michael Leyva. Tapos yung asawa ko, Frankie De Leon naman. Parang may jeweler na rin daw makakanya sa talagang kapunggan. Talaga? Hindi naman ako lang. Sarili kong alangis gamit. Mas tinagulan mo. Ganun naman. Ano yung nakita niyo sa Cannes na gusto niyo i-adapt sa Hollywood Philippines? Yung ano nila, oh my God, sabi ko kay Allen, kailangan natin to kung halimbawa, pwede akong mag-suggest ng ganitong klaseng tawag yan? Awards night. Yung nakita ko sa kanila, ang ganda, hindi boring, walang maraming wala, dire-diretso lang. 1 hour tapos. Tapos lahat, ang ganda, alam mo yung, oh wow, talagang bawa ko sa kanila. Yung mismong ginawang nilang awards night. Yan, production. So, mabibilig ka. Kasi like yung mga naging judge nila, di ba, mga juror nila, makikita mo talaga.
at yung mismo sila ang mga nag-a-announce o sila yung pinanalo. In-explain nila kasi sa lahat kung bakit nila nanalo. Tapos nasa-explain nila lahat the whole time yung journey. Oh, so hindi yung yung mga jurors, and hindi yung iba yung nag-a-announce, winners, blah blah blah, best, blah blah blah, and the winner is hindi. Hindi, of course, hindi gano'n. Sasabihin ng isang host, di ba, itong category na to, let's say screenplay, gano'n. Tapos, tatawagin yung juror, bakit ito, bakit yun. Ang ganda na magagawa nila. Mas simple, mas maganda tingnan. At alam mo, pag ikaw yung naka-receive, andun yung proud ka, andun yung ay, sarap na pakiramdam. Ako nga nanonood, ako nga parang ako na rin yung nanalo dun eh. Kami ni Alan, picture na picture. Ngayong 1 foot in ka na sa Cannes, pinaghahandaan nyo na ba ang isang all-Filipino movie para makapasok doon? Yes, naghahanap kami actually ng proyekto. Kailangan maganda talaga para makapasok tayo. Kasi iba talaga yung kala. Ang hirap talaga. Una-una tinatanong nila sino director. Malaking factor yun. Tapos, titingnan nila kasi hindi, art film yun din eh. Hindi yung, alam mo yun, hindi siya commercial. So, pag merong darating na ganong project sa akin, like sabi ko nga kay Allen, hanap ka kahit let's say, script ng ibang bansa na i-adapt natin sa Pilipinas na. Basta maganda. So how true naman niluto na kayo for next year na si Arvin ang pwede mag-direct? Okay. Si Arvin kasi, meron siyang, nanalo siya ba ng best week, yung yung ginawa niya na Ria ang title. So, yun yun. Nanalo siya, so ini-expect ng Cannes na i-full length yun at babalik sa kanila. Kasi si Arvin, Direct Arvin, may record na doon. In fact, siya yung nakapasok ngayon ng Agapito. Main competition. Last year, may film din siya sa ibang section. So, ngayon, yung Ria naman ngayon, probe din namin, kami din yun. Hindi naman si Ria title. Hindi si Ria. Siyempre, wala pa rin assurance. Wala pa rin assurance. Hopeful. Nanalo, pero in-expect na. Inihintay yung full length movie niya. Depende pa rin sa pagkakas. Yung mga festivals gano'n, they write to me sometimes na pag may nalaman silang may ginagawa pelikula at meron ako, like for example with Isabel Sandoval, festivals will ask us for a copy of the film too. So, wini-wave nila yung fees, ganyan. Tapos we submit to them directly. Mas napapansin. May nasubmisan ka na ng mundo for like that? Ngayon, we're in the process of looking. Kasi Moonglow is also co-represented by CAA. Yung agency nila Tom Hanks, nila George Clooney. CAA ba si Isabel? CAA kasi si Isabel. That's her talent management team. So they're helping the film. Kabog. Gano'n ba ka-early mag-prepare for kasi yung Renwa, tayo shooting August. Ayun. So from then, you prepare. You do post-production, submission March. Deadline for submission March. So from August to March, nagpo-post-production. Pero ano ba yung general parang tingin mo ng mga people about Filipino filmmakers? I think ngayon, mas hindi not so much yet as Filipino, but more of Southeast Asia. Kasi nga akong Filipino, Diaz, Mendoza. Pero ngayon, yung Southeast Asia, mas natutunugan. So yung mga batang Southeast Asians, yun yung nakikita nila sa papatuloy sila. So yung Agapito ni Arvin, maganda ba impression? Yes, maganda yung impression. I've talked to some of the programmers who programmed it, and they're very, very proud of the film. They found it a piece of cinema that they want to champion. That's why they selected it. So ibang may cast na raw yung Ria. Balik tayo sa Ria. May cast na daw. Tapos kaya na kayo mag-shoot. May cast na Ria. Bukas, first day shooting. Wow. Yes. So, kasi hinahabol kaming deadline para masambing sa kanya. Huwag niyo po na sabihin mag-shooting bukas. Meron kami French funding. Sorry, naka-live. May French. Naka-live. Okay. Mabuti sinabi mo. French funding. Naka-live. I-edit na lang yung Sino mo banda. Okay, but anyway,
Anyway. Actually, yung mga Yeah, casting. mag-shoot na soon. Soon. Yung casting, what's it about? Ibya? Okay, ang dalawang artista lang sa amin na sa main si Nor, no? Ang Ria. Ang Ria, yung bida, pero kumbaga lahat kasi stage actors ang kasama namin. So, yung talagang nakagawa ng full-length na movie, I guess. So, di ba parang nandito talaga sa showbiz, sabi mo, nakikilala mo lagi, nakakasama mo lagi sa serye, kami ni Cedric. Kasi Yan. Bakit? Lahat stage actors. In audition yan? Bakit yan. ako ni-ignore yung role? Title role? Audition. Tapos kaya ginawa Agapito, kasi gusto ni Arvin matry munang madirect si Nor bago mag-ina. Mag-full. Si Agapito kasi nandun siya. Si Nur. Ang ganda niya sa Miss red Ibiang, carpet. can you give us a background of the lead cast nitong Renoir? So yung bata, yun. First time. First time. Parang nag-ano na siya nag-short film dati. Pero first time na ngayon mag-full length. Ang kilala, si Lily Frankie. Yun yung kilala. Siya yung bida na, ano ba yun? Shoplifters. Meron siyang show ngayon sa Netflix, yung Tokyo Social Climber, parang gano'n. And he's famous. Famous siya sa Japan. Si Frankie. Nakapalit sa ibang bansa. Is it part of the requirements ng CAD kaya na international actress? Hindi naman. Kasi for example, hindi naman siya. Hindi naman eh. In fact, wala silang pakialam. Oo. Pero hindi nyo na-consider na kumuha ng Filipino, After that, Filipino it's a completely Japanese film. Japanese yan. Sa kanila kasi talaga yun eh. Naghanap na sila ng co-producer. Ang maganda kasi, pag nandun ka kasi sa CAD, pwede kang mag-review ng pelikula, pwede kang magbenta ng pelikula mo, tapos pwede kang maghanap ng gusto mong maging co-produce. So yun yung nangyari sa akin. Given marami kayong festival invitations ngayon, matatagalan ba yung commercial release dito or pwede na? Kasi we are Pwede pa rin hoping siya. for Q Cinema. Okay. And then, from after Q Cinema. Nakipag-usap na ba yung Q Cinema or kayo ang... Nanood sila. Nanood sila nung fancy. So looking forward naman kayo na sa Q Cinema. Kasi iba pa rin yung audience ng Film Fest kapag nag-start kayo sa Film Fest. Actually, after nung napanood nila yung movie, nakita naman kami ng Q Cinema. Like si Ed, no? Sabi ko sa amin na yan sa Q Cinema. Okay, thank you. Na-consider nila. So, Ibya, yung Ria, syempre hopeful kayo na papasok siya sa main competition for next year. Yes. For the Philippines. At talagang Pinoy film na yun. Pinoy na lahat, Pinoy. Sana. Pag-usal mo. Pag-usal natin, para meron tayong Pinoy. Ngayon, kasi ngayon, ang hirap meron silang kunyari kung ilang Southeast Asian films na pwede pumasok. May gano'n. Kasi ang hirap pumasok sa CAD. Ang hirap. Paano siya ang category? Saan siya, pag sila mix up sa Wala. Kasi Cannes has four different festivals. The main competition. The main competition has the official selection and then uncertain regard. Tapos meron din sila Cannes premieres, which is yung Magellan. And then merong Director's Fortnight na parang sponsored ng parang kanilang Director's Guild. Tapos may Critics Week na sponsored naman by their Critics Association. Tapos ASIN, which is sponsored naman by mga distributors ng France. So parang, yun lang nga, dahil iba't iba sila festival, you have to submit 4 times. Mag-assist din yun. May entry fee ang bawat, parang pag nag-asset ka, nag-Lasal test, nag-book ka, you have to pay per test. So gano'n din. Per submission, you have to pay to submit. Guys, pero si Allenberg ang siya, so hindi na siya nagbabayad. Yes. Hindi ko lang masabi yun. Minsan we get a fee waiver, pero there are times na we can't. So depende rin. Sylvia, ayaw mo nung umarte, produce ka na lang ng produce. Kasi siya sa Ria. Hindi. Ano siya, tattoo. Nakatattoo siya sa Ria. Punk kasi. Ay, what's it about? Di pa niya nakwento. Tungkol sa punk scene.
Sa isang pang community. Taray. So yun, nakatattoo siya. Si Iana, ngayon, naka-pixie cut. Ewan ko, nakakita niya, naka-pixie cut. Tapos So, nag-glamorize ka pala. magkaka-piercing siya. So, punk mama ka dyan? Oo. Yes, Wow. nakaka-excite kasi, Present day. yes, nakaka-excite kasi nung nag-look test kami, yung tinatuan na ko lahat hanggang dito, hanggang buong katawan. So, after nakaka-excite kasi first time akong tatuan, first time akong punk na gano'n. Wala ka namang tattoo. Oo, so ngayon, actually nakakatuwa kasi right after nung look test namin, diretso ako dun sa District 1, naman pa niya ako. Nakita nila, ha? Nakatato ka na? Hindi, pinipala ko. Nakaka-excite. Bagong, first time kong gagawin to. Then, Sabi ko nga, sanay siya mag-mother. But this time, mother siya na sa pang community. Mahaba. Iba. Mahaba ang Yes. whole. Yes, tapos, Anti-movie. yes. Alam, we cannot spoil it. Basta. Tapos, yung bukod dito, may ginagawa din ako isang movie pa. Actually, nagpatong nga yung schedule ko. Kasi hindi, galing akong Cannes Festival, pumunta kami ng iba pang bansa, nakakawin ko lang 5 days ago. So, nagpatong yung schedule ko nung sinabit sa akin. Sige na, okay lang, hindi na ako nagbasa. So, na-realize ko lang na bukas, may taping nga, may shooting ako, 2. Morning hanggang 2 p.m. o 4 p.m. andun ako sa RIA, yung punk nga kami. Tapos 2 p.m. hanggang onwards, nandun naman ako sa Imperfect, yung isa namang movie ginagawa ng Nathan, na hopefully makapasok sa Metro Manila Film Festival. Ako naman sa Down syndrome. Dalawa yung shooting ko bukas. Sali ka rin doon, Ali? Yes. Yung directed by Sigrid. Ito yung actors mga talaga. Taga-katawang na ito. Andreas. So yun yung gagawin namin. So yun yung ginawa ko to. Ito talagang movie na to, ang RIA sa Cannes. Intended namin na mamasakit sa Cannes. Ito intended ko for Metro Manila Festival. Kung makakapasa. Hindi pa rin sigurado. Pero kung hindi, di palabas namin sa Cannes. As in Ria, ma'am, RIA. And Tagalog. Musical ba siya? No. Pero may makapasa. Basta pang. Mundo ng mga pang naman. Kakanta ka dyan. Kakanta ka. Sasayaw. Sasayaw ka? Kakanta ka. Basta iba, magugulat ka rin. Hindi siya kasi Yung pangkista. Pangkista. pelikula natin dito na commercial. Iba, matindi to kasi ito ay sa abroad. So iba ang tema. Ibang labanan. So nakita ko yung script ko. Hindi dito ang setting. Yung ending parang wow. Alam mo yung ang ganda ng Ria. Kahit yung imperfect. Yung imperfect din, kahit na dito namin intended for Metro Manila Film Fest dito, pero minake sure namin na pag nilaban namin abroad, like sabi ko nga kay Ariel, mas marami kang kilala kaysa sa akin pagdating doon. Kasi siya matagal na, ilang years na ako mabago ko lang ngayon. Sabi ko, tulungan mo kami magbenta abroad doon. Maano sa mga film fest, kung siya yung magkano sa mga film fest. Yung imperfect. Imperfect. Kasi ibang klase ang imperfect. Anong kwento naman eh? Love story. Basta gano'n, basta gugulakin na lang kayo. Gusto kayo nang sabi sa akin, di ba, last year to, basta yung Metro Manila Film Fest. Yung Topak kasi, iba kasi yung Topak, hindi na pang Metro Manila Film Fest yun eh. Sa abroad yun eh. Ngayon, nung nagsabi na lang na Film Fest, why not? Kesa, isabay na lang natin yung Metro Manila Film Fest, di ba? Kahit alam ko naman na hindi patanggap talaga yung action namin dito. But still, nakasa ng loob kasi kung hindi malakas ang loob mo, walang mangyayari sa'yo eh, di ba? So, pinasok namin ng Nathan yung Topak, pero alam ko naman na ang Metro Manila Film Fest, family drama, pambata, horror, di ba? So sabi ko, okay na yan, basta mapalabas lang yung Metro Manila Film Fest yung Topak. Kasi meron din akong ibang nasa isip doon na ma-launch yung Nathan doon. Ang daming factor eh. So ngayon, gumawa kami mismo ng pelikula ang Nathan for Film Festival, Metro Manila Film Festival. Gusto nyo ng pambata?
Check. Gusto nyo ng light comedy? Check. Gusto nyo ng family drama, pampamilya? Eto, buong-buong. So, sana makapasok. Kung hindi, di, walang problema. Basta, Sylvia, sa Canva, as producer, financially rewarded, anong naging aside from Prestige and Prestige, and ngayon kasi, first time akong nakagawa ng movie na kasama talaga sa Cannes Festival. So, ngayon naman, binibenta nila sa palabas ng Japan, palabas ng France, palabas ng ganito, sabi nila sa amin, kami dito sa Pilipinas, di ba? So, babalik sa'yo ang pera. Kung magkano tutubuhin mo, that I don't know. Basta ako, go na. Tsaka, ang maganda kasi dyan is, nakilala kayo ng Nita. So may ibang mga international films din na pag maghahanap sila ng Nita, co-produce, titingnan nila kayo sa Nita na kung babagay sa lahat. Plus yung, nung nalaman ng ibang mga producers na the yacht scene was shot in the Philippines. Ngayon, two people already contacted me that they want to set the film na may ganon sa Pilipinas. So, pwede pala sa Pilipinas. Yes. Kasi, may bubuga. Ang dami natin pwedeng ibuga. Hindi lang yung mga limited na nakikita nila. There's so many you can do, so much you can do. And yun yung proud na nila. Yes. Saka ngayon, like ako din ngayon, as Nathan, like yung mga co-producers namin na talagang kilalang producers sa France, si Fran, di ba? Singapore. So, sino rin ang nagsasabi din na, gawa tayo ulit. Yung nilalapit, unlike yung first time pumunta doon, second time parang ako po yung nangangapa, di ba? Alin. Ngayon, merong mga foreigners na, mga producers na nag-a-approach sa Nathan. So, nakakatuwa. Kahit Korea, kahit Japan, Switzerland, meron ng ganon. So, yun naman yung talagang makukuha mo, masasatisfy mo sa mga nangyayari. So, pili ka din talaga. Kuha ka kung sino yung mga magagaling. Sino yung, alam mo na nandun ka sa kanila. Yun. Baka itong, you can start a new chapter sa ating yung image ng Pilipinas sa world market, hindi yung poverty pornography lamang. Like what you're saying, mayroon tayong mga yate, mayroon tayong magagandang lugar. Baka pwedeng yun ang new face of the Philippines in the world market. Mga filmmakers now, gano'n yung mga younger filmmakers, yan yung mga tipong film na gano'n. Actually, yun ang nagiging image ngayon. Yung sa amin sa part namin, kasi like yung mga ibang producers, Asian. Sila, di ba? Sila CN, sila Yulia, Indonesia, sila even Lorna T, may mga sinabi abroad na nakikita nila na kaya pala. So, bumibilib sila. So, excited ngayon sila pumupunta dito. Let's produce. Gumagano na sila. So, slowly, hindi biglaan yan, but slowly, sabi ko nga kami ni Allen, sa maliit namin kakayanan, paraan, makakatulong slowly. Alam mo yan? Abroad. Alam mo yan? So, yun ang ginagawa namin. At again, yun na nga, thankful ako kay Allen kasi andyan talaga siya. Yung, alam mo yun, hindi natakot na turuan ako, at kilala ko. Alam mo yun? So, yun, kami ngayon nagsasama. Yung Rhea, anong location? Anong milieu? Punk scene, punk community. Anong location? In the Philippines, ano ito? Parang, I guess, middle lower middle class. Actually, basta, maganda siya. Hindi pa lang namin talaga masabi, pero magugulat kayo kasi ibang klaseng atake. Nag-build kasi ng bagong mundo. Nag-build si Arvin ng mundo na hindi pa natin nakikita. Kasi when you say pop, sometimes negative yung impression. Pero ito, iba yun. Iba talaga. Kasi napunta kami. Nag-immersion kami. Meron silang tinatawag na food knockouts. Na parang charity nila na magpapa-concert sila sa pop. Pero tinutulungan nila yung mga bata. Nagpapakain sila. Anong tawag? Food knock bombs. Bombs as in bomba. Hindi. In the community. It's a community. It's a punk community. Dito as in So doon din ako nagulat kasi iba yung diba? Iba yung tingin natin sa pang-pang, gano'n lang yung Oo. Saka akala natin drug. So sabi ko, food not bombs. Tapos meron siyang binibenta. Para saan to? Ito yung
may coloring book, may pinutuwa sa color, nagluto sila. Tsaka iba yung ano nila, tulungan nila pag alam nila kailangan mag-aral yung isa, iba yung sakripisyo nila sa isa't isa. So, present day setting. Yes. Yes. So, May punk pa ba? Yes. meron pa. Punk's not dead. Gusto ko yung pasok yun eh. Si Natalie na upo na eh. So, ito, ano namin, isasabit namin abroad, hindi lang kung saan. Basta important. Hindi ko na dito. So, at least importante, slowly nakakabuo na tayo. Tulungan na lang talaga eh. Alam mo, tulungan talaga tayo mga Pinoy. Maniwala kayo, maging open lang sa isa't isa. Okay, speaking of tulungan. Anong tulong ang binigay sa inyo ng gobyerno? Okay na kami, masaya na lang. Sumagot na rin na si Allen sabi, earlier, ikaw, anong pwede mong i-share? Okay na lang. The fact na may presence sila sa kan, helps us eh. Presence na. Yeah. Oo, kasi that also, doon kami nag-meeting, nakikita yung mga tao. So, pag may nagtatanong sinong mga producers na kakausapin, yung mga tao ng FCCB, recommend kami, nagsuset sila ng content for us, and then making us meet other producers. Yung ganun, yung presence nila. Naka-training mo. Iba na! Training na rin. Maraming sa mga training programs ko mas Yung presence. Ikaw, Ibia, wala kang gusto sabihin. Presence na nila nandiyan. Pero hindi kasi ako naman din kasi nag-produce ako sa Nathan. Buo naman ako yung nag-produce ng sarili ko eh. So wala akong problema sa ganon. Pero syempre, di ba, Kung susuportahan ka, why not? susuportahan ako, why not, di ba? Pero, bukas kami. Okay naman, wala kaming problema. Pero ano sinuportahan ng FCCB? Ano yung sinuportahan? Ang FCCB, nandun naman kami, nandun kami sa, makikipag-meeting kami, may booth sila. So nandun kami nakikipag-meeting, si Allen, gano'n. Tapos ako naman, kalat-kalat ako doon pag may market kasi bumibili ako ng mga movies eh. So pupunta ako sa mga booth nila, gano'n. So, ano ang bag nila sa Red One at Agapito? Sa Agapito, meron sila, sabi dito, they flew two of the crew. Even Ali, they flew two of the crew members. At saka ako naman, yung Nathan naman, honestly, yung Nathan, yung dire-diretso na tungkan, yung next ako ni Direk Joey, sabi niya, meron kang dalawang batch dito na makakapasok sa lahat. So, na-libre yun. Okay, thank you. Grateful ako sa... Kasi mahal rin yung 400-500 euros. Oo, mahal yun. Nasa 25,000. Okay, 400-500 euros. 400,500. Yun, so yun ganun naman yun. Isa. Ha? Gusto yung malaman kung may pera, binigay. Yun naman talaga yung gusto yung malaman, wala. Wala talaga, hindi. Kasi, tawag yun, meron kami ibang producer. Ganon. Pero yung pagiging so yung pinakasabi sa direct, may catch ka dito, dalawa, for Nathan, free kayo. And meron ako mga kasama iba, syempre, nagandong dalawa. So, nagbili naman ako ng iba. Pero, alam mo yun, yung booth nila at FDCP, welcome kami ganun sa sila. Ito naman, okay na yun. Huwag na tayong mapunta sa negative. Huwag na, kasi yung gaya ng sabi ko, tulungan na lang tayo. Doon tayo sa positive. Tulungan tayo kasi nakita namin ni Allen na kaya eh. Kaya talagang umangat natin. Yun talaga kaya gusto ko makita na siya po. Kasi dati nakikilala ko na rin, si Ronnie, artista, siya lang, diba? Pero imagine ngayon, like let's say Carlo Manatan, he's a go-to editor for something. You have the Malaysian film that won in Critics Week, yung Tiger Heart, siya yung director. Yung nanalo sa autobiography na nag-Venice, siya rin yung editor. Alam mo yun, nakikilala yung editor natin, nakikilala mga cinematographers. Autobiography? Yes. Ang ganda Siya nakikilala ang mga cinematographers, yung PV, like ngayon, si Wami, kumukuha ng isang Singaporean film. Thanks to international productions, we are helping each other. Malaking bagay yung dapat hindi lang nila lang yung co-production.
collaboration natin sa ibang mundo, ibang producers abroad. Kasi dyan mag-start lahat eh. Yan mag-open lahat. Diyan tayo mapapansin na ang Pinoy pala hindi, marami pa palang kayang gawin. At capable sila, reliable sila, at magagaling sila. Like ngayon nga, dahil nangyayari nga sa Riwaya. Ito kwento ko lang yung Japanese, di ba? Super organized. So like 2-3 months before the shoot, sila may plano na. Hindi ganun mga Pinoy. Hindi tayo ganun. So talagang, hindi ba, wait, wala pa 3 months. 2 months, wala pa rin. So 1 month, okay, tsaka na kami nagsisimula. So takot na sila na may mangyayari, panik na panik sila, ganyan. Tapos pagdating nila dito, wala, tawa na kami ng tawa, yung sobrang light, lahat maayos, na-achieve lahat. Tapos ang reaction nila, pwede pa lang maging masaya, pwede pa lang yung ganito. So, natututo kami sa kanila, sa Japanese, natututo kami. At the same time, sila din, natututo din sila sa atin, doon sa ginagawa, ganito lang kayo magtrabaho, yet tayo yung mga Pinoy. So, na-appreciate din kami nila, yung mga Pinoy. So, diba, kaya sabi ko, tulungan tayo, alam mo yun, slowly. Pero collab is the way to go. Yes, collab is the way to do it. Yes. Sylvia, wala bang pelikula na kayo ni Arjo naman magkasama? Wala muna. Iba pa si Arjo, iba pa ang nasa Sino ang may ayaw muna? Ikaw o siya? Wala naman. Pero actually, pero meron na nag-pitch sa amin eksakto kahapon. Kaming dalawa. Pero hindi pang dito. What do you mean? International. Pero dramahan. Iyakan. Art movie, art film. Parang gano'n. Iba naman. So, sabi ko nga kahapon, yung nagpunta na director, ayoko sabihin kung sino director, pero isa sa pinaka-nire-respeto ng director. Abroad. Okay? Na parang, wow, ang ganda naman ito. How I wish meron time si Arjo. Kasi ang hirap. Congressman eh. So, si Arjo, makakagawa lang talaga si Arjo na pelikula pag bakasyon o alam mo, break sa Congress. Kasi yun lang naman yung time na nakakagawa siya talaga. And kasi live po to, gusto ko po sabihin sa inyo, gumagawa si Arjo ng movie pang break ang Congress. Kasi sinasabihan siya dati na, sinasabi na congressman ka, gawa ka ng gawa everyday. Excuse me po, break po ang Congress. Parang alam niyo po. Ano mong low, match it with his schedule. With his shoot, match it with his schedule. Minsan galing siyang session pupunta sa amin or pupunta mo sa schedule. So, ganun yung in-schedule niya. So, alam niya yung Congress, alam ng pag-artista. Kasi in fact, nasa mahigit 10 shows na, teleserye, movies ang tinanggihan ni Bong Arjo dahil na hindi niya magawa dahil sa akin yung Congressman. Tapos, di ba, yun ang mahirap nila, yung schedule niya ngayon. Kaya sabi sa akin, 3 weeks yun na out of town kami dapat. Dahil 2 major na character yun. 3 weeks yun na out of town kami mag-ina. So sabi ko, ako wala akong problema. Yung anak ko may problema. So hindi basta-basta kasi ayusin sa schedule. Pero soon meron. Sana nga. Sana, kung abroad, di ba? Kasi alam naman natin si Bong Arjo, yung mga projects niya, hindi dito ngayon, abroad eh. Twice na nga siya nanalong best actor sa Asia, di ba? So hopefully, makapasok siya sa kanya. Magandang material, magandang type. Aling sa mundo, may international film sa atin si Arjo? Hindi pa kami na nag-aan pala kami, may masakit pala kami. Dari na target na lang? Yes. Actually, ang gusto nga ni Isabel, ipakilala siya sa Hollywood. Magpapakilala, gusto ni thankful din ako kay Isabel sa Logan kasi gusto niyang kunin si Arjo, gusto niyang ipakilala sa Hollywood, sa abroad. Kasi sabi niya sa atin, na yung in-expect niya kay Arjo, mas lagpas pa yung pinakita ko kay Arjo. So, sabi niya, hindi ako magbibigyan. Baka yung feedback ng mga nakapagaya, kasi nagpo-consult na sa mga tao, sa taas na lang, wala lang siyang time. Yung Hollywood na mga kritiko, yung mga talagang famous na mga critics doon sa
sa Hollywood, pino-forward sa akin ni Isabel yung mga komento na nasi-single out talaga si Arjo sa komento na wow, itong actor na to, ibang klase. Sino to? Saan to? Tapos, Pinoy ba to? Kasi baka hindi siya Pinoy eh. So, mahanga sa kanya. So, excited din kami. Promundo? Mundo. Napanood din na? Kasi ko consult kami. Ganun yun, pati yung Renoir, ganyan. Plan 75, pinapapanood mo sa mga give feedback. Sabi ko, Masaya, di ba? Sabi ko nga sa kanya, sabi ko nga kay Arjo, kung hindi ka congressman, naku. Ang taas ang layo na narating mo. Nanalo ulit. Congressman. Kaya wala. Yun ang gusto niya. Supportahan, respeto. Ano yung passion niya sa pag-travel? Yung passion niya lagi. kinikilig ka ba na parang in the future, Hollywood actor? Actually, hindi ako maging sinungaling na pinangarap ko yun. Kasi yun naman talaga yung goal namin eh. When in fact, before nung nag-congress siya talaga, before siya tumakbo, balak na namin pumunta siya abroad, balak na namin kunan siya doon ng titirhan, audition siya ng audition, doon ka mag-focus. Huwag ka na dito, audition ka ng audition. Okay na yung plano namin, biglang tumakbo. Okay. Yun talaga, sabi, wala kaming magawa doon. Pero yun yung plano. So ngayon, paano niya gagawin yun? Di ba? Congress siya. Dito nga lang, magsushoot siya dito, di ba? Kasi Monday, Tuesday, Wednesday, nasa Congress siya. So, ang Thursday, Friday, Saturday, nasa dito siya. Sunday, kainin yun eh. Diba? So, ang hirap. Kaya sabi ko sa kanya, gusto mo mag-Hollywood, give up mo yung give up mo yung... Pero dream din niya yun. Dream niya yun. Yung umpisa dream niya yun talaga. Kaso nga, inagaw siya ng politics. So, ang dami-dami yung shows na yun na tinatanginan. So who knows baka after ito? After 3 years ng bata. Diba, hindi natin alam ang buhay. Hindi natin alam. Malay ba namin makapag-red carpet kami? I'm sure kayo lahat. Nagulang din. Kasi ang dami nag-text sa akin, bakit nasa red carpet ka? Artista ka ba? Producer ka ba? Bakit as main competition yun? Hindi ba? And nakaka-proud kami. Nakaka-proud. Sabi ko nga Alin, nakaka-proud kasi sanay tayo, di ba, ang huli nag-rank pa doon si Dali na hindi din Filipino film yung kasama niya, di ba? Iba siya, nakapag pa siya. Yes, yung Ryan Del Sadness, si Jacqueline lang yung tanging Pinoy, di ba, kay Direk Brillantes. Tapos, this year, parang, tayong dalawang Pinoy producer, whatever it is, Pinoy pa rin kami. At collaboration, sabi mo na, that's the way to go, di ba? Parang Dun sa film na Renoir, ano kayo? Equal participation ba kayo? Are you a major producer or a minor We are producer? co-producers. So equal kayo? Yes. You are equal producers. Yes. Hindi kami yung nagbigay lang dito na ganito lang. So, at ang masaya nga doon, yung sabi namin, nagbigay kami, nagpipag-cover, at natuto kami. Kasi nagtrabaho kami sa mismo hospital. Hindi man ngayon kami, ang importante, hindi kami nakapasok doon eh, kasi walang magandang diretsahan, wala kami magandang material na project natin, Pinoy film talaga, wala kami mapasok pa ngayon. So, hindi basta-basta makapasok lang, ganun-ganun na pelikula madala, kasi hindi ka talaga pwede matanggap doon. Kailangan talaga ibang klaseng pelikula, maganda pagkagawa, yung director, alam mo yun. Tama yung ginawa. So ngayon, hindi ako makapasok ng Pilipino muna, di ba? O di sige, magpakilala tayo, meron dito nag-offer na Japanese production sa amin, o di pumasok tayo dito. So nakilala kami as producer, Filipino producer. Same, banana. Japanese ang gumawa, nakipag-co-prod ang France, which is La Christophe. Nakipag-co-prod ang Spanish, based sa Singapore, si Fran. So, Japan. Bangla kami lahat sa Japanese movie na to. Tapos, lahat kami nakapag-red carpet. So, nakilala yung production. Pag sinabi mo dun sa kana, ganito yung to, Nathan, meron kaming record doon, na meron kaming Renoir na nakapasok sa mga competition. Nakapagdadala namin ang pakaya. Yes. Like they said na they made sure there's a French
distributor, may ganito, may ganyan. You lay the foundation, pinag-aaralan namin. Kaya rin natuwa ako sa ganyan. Kasi willing to learn, open to learn, nakikinig. Hindi, kasi sabi ko sa kanya, Allen, kung actingan, tulungan ng lupa, kaya ko yan, master ko yan. Di ba? Kung about pagiging actor, master ko yan. Eh, ang producer, bago ako eh. So, kaya ako nagpunta ng Cannes, bago ako mag-produce dito, gusto kong matuto, gusto kong maging master dito. So, kailangan ako mismo sa sarili ko, aminin ko na wala akong alam. Kasi kung pupunta ako sa isang gera at sasabihin ko, ay, alam ko at marami kong wari akong dalang bala para sa gera na yan, ipatalpak ako. Uuwi akong lumaan. Uuwi akong walang mangyari. So, ang pinaka-the best na ginawa is, aminin sa sarili na wala akong alam. So ngayon, meron isang anim na nakilala ko na nung una na suplado, hindi ako pinaniwalaan, pero nung second time sabi niya, ay seryoso. Kasi based naman din sa experience niya na ang dami nang sasabing, Allen, produce tayo, tapos wala naman, how siya. So, pero Bibiang, alam mo ba yung mga ginawa ni Allen before ka nagpapagano sa kanya? Yes, alam ko. Aware ka sa mga trabaho niya? Yun ako naman. So, ngayon, ang tawag niya, kasi nga, meron na nagsabi, gusto mo producer? Ganyan, ang Pinoy, ito yan si Allen, ganito yan, ganyan yan, blah, blah, blah. May nag-feed sa akin kung sinong Pinoy. So, ano lang, usapan lang. Sabi ko, okay, please, produce tayo. So, diba? Nakagano na siya talaga. Yung sabi ko, ako naman parang, okay, hindi talaga ano. Siyempre, kailangan ba lumayan na seryoso ka? Oo, parang, pinapali mo na, mukha naman ako seryoso. So, kita kami, yun nga, the following year, nandun ako, sabi ko, libre pa ako ng produce tapos doon siya nagsabi, seryoso. Kasi sabi nga niya, merong mga producers marami doon na sisikot ngayon, okay, sasabi, produce talaga ganyan, tapos the following year, wala na, house show lahat. So, yun nga, sabi niya, bumili ba ko sa tapos meron din nagsabi sa akin, ano mo yun, si Allen suplado. Sabi ko, talaga, hindi ko ako, suplado numero 1 sa mundo, asawa ko. Sabi na ako doon, so, yun. Allen, anong reaction mo doon sa sinabi ni Ibiao? Well, hindi ko naman dinideny. Actually, yung sinabi niya sa akin yun, sabi ko, nabasa niya, I was trying to have a poker face, pero hindi pala. Poker face? Pero akala niya poker face, nakalimutan niya na artista ako. Natrabaho ko magkunwari. Ay, hindi ba different roles yun, di ba? Kaya kong magbasa. Imagine, first time ko mag-introduce, ang unang bukang bibili sa hanapan mo ang pelikula magkakanta. Wow! Yun yung... Diretso! Diretso agad. Hindi makasundan din. And sabi mo, I've been doing this for so many years. And then, hindi... Ito yung bago. Ang hirap. Yung pinagagalingan ba ng Allen, mga negative experience mo sa iba? Of other people. Yeah. Alam niyo naman yun sa showbiz. And yun na, ang daming detractors, ang daming maninira. Actually, hilahan pababa. Kaya sabi ko, Allen, huwag tayo maghilahan pababa. Huwag tayo mag-inglitan, huwag tayo magselosan. Yung power mo bilang producer at yung akin naman din, yung kakayahan. Ano tayo, collab tayo, tapos tuloy-tuloy lang natin. Huwag tayo makinig sa mga distraction, huwag tayo makinig ng gano'n. Basta, maaabot natin, this year, nagulat kayo lahat, nag-march ako. Hindi lang naman, they didn't do it out of nowhere. They distributed Monster. I mean, sino pag-distribute isang Japanese film na Cannes winner, pero Japanese film. Alam mo, hindi kikita. Diba? Yes. Doon talaga ako nakabilib. Doon ako seryoso na. Okay, seryoso na. Yes, kasi like sa akin din naman, ang akin is hindi ako, of course, masarap kumita. Why not? Masarap kumita din ako. Sinabi, kumita ka ng 200 million, 300, 1 billion ka. Masarap kumita yun, di ba? Pero like sa akin, inisip ko na yung pagpuproduce ko, pinlano ko talaga na kailangan kunin ko muna lahat ng tiwala nyo. Na pag sinabing Nathan, maganda talaga. May ano talaga, level up talaga. Image mo art house producer. Okay sa'yo yun. Art house na pumupunta nung una kasi monster, di ba lang ito? Oo, kaya naman ma-break yun na hindi naman lahat art house producer. Kasi art house movie, kasi hindi rin tikita akong ganun eh. Pero at least, yun ang una kong ginawa, monster. Why? Para, akala nyo
ba kinuha ko lang yun dahil gusto ko kumita? Alam kong hindi ikita ang monster. Pero kailangan kong mag-build ng image na if it's from, sabi nga David, if it's from Nathan, sabi nga ni Ate Ses, if it's from Nathan, it must be great. Yan ang sabi ni Ate Ses sa Quesada. Dahil doon, ginagamit ko. Nung pinakilala ko siya kay Lily Frankie, because she's the producer, she distributed Monster in the Philippines. Discover siyang, tapos ayun, best friend, niyaya na siya. Bida si Lily, sikat yun sa Japan. Sabi niya, really? Tuwang-tuwa siya ngayon, sabi nga niya, nandun kami sa Cannes. Kami lagi, kasi si Lily hindi Japan lang na Japanese. Marunong konti. So, may translator pa siya. Tapos ngayon, kami nasabi ni Aling sa akin, best friend na kayo. Ang kinakausap na. Siya lang yung kinakausap, tapos inimbita ka, di ba? Inimbita ako, blah, 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 blah. So, meron kaming date ngayon. Punta kami in Tokyo para puntahan namin si Biang magiging full-time producer ka na talaga? Hindi, gusto ko yung Marte, no? Meron ngayong dalawang producer. Meron ngayong dalawang film na pinroduce ng Nathan, pero aakin. Sa television? Television may offer na sa akin, pero natanggihan ko kasi sa kampanya dahil na dito sa Canada. Dahil na, meron din akong ayos pa na September, October, November. Yung concert ni JP. Meron kami Australia, Canada, meron kami USA. So, hindi ko talaga makaano ngayon, hindi ko makukumit yung time ko sa teleserye na 3 times. Ay, tutur po abroad yung concert? Yes, meron akong Canada. Ito rin producer, no? Yes. Hindi ka busy, no? Itong last... Naluluto ba yan? Papakingin mo. Sarap ako. Diyan, itong last, balik na kay Arjo, itong last election, kamusta yun? Mas nahirapan ka ba? O may marami ka natutunan itong last na election? Kasi parang tinihirap ng pagdaanan. Hindi naman nahirapan. Okay naman. Pareho naman ako ng election. Okay naman. Hindi naman nahirapan. Ay talagang babak ka lang talaga. Babak ka lang talaga. Kasi di ba bumalik yung mga batong mga kalaban. Bumalik. Sa awa naman ng Diyos na nakaya naman yan sa pero sinawagan ko siya, nakapasok ka sa kada. Actually, problema ko pa ngayon kasi before pa yun 2 years na ako nagkapan na nandun lang, bumibili ng movies, tapos nagbibenta ng mga pelikula o series. So itong mga 4th year ko, this year, wala akong balak pumunta ng Cannes. Kasi wala kami palabas wala kami Sabi ko, meron pa naman mga pelikula na nabili natin, hindi pa nakapalabas ng ng Nathan. So yun ako na, ganun makontento muna ako. Biglang sabi niya, yan, nakatan tayo, oh my God, sabi ko, election, ang opening May 13, May 12 ang botohan. So malalaman pala at this year, May 12, malalaman sa 12, 13, kung talagang panalo si Tom Iger. So hindi ako lang maalis. Sayang, di ko nga naabutan yung possible si Tom Cruise, di ba? Kasi 13 sila opening sila Angelina Jolie, kasi ando sila ng 14, so yung sila abutan 15 ako umalis, so 16 ako dumating. Yun lang. Pero umpisa pa lang, andun na ako eh. Wala, kung kailan ako walang balak magdaan, doon ako nagkaroon ng red carpet. So sabi nga niya, hindi ka pupunta doon, mag-red carpet ka, may competition to, sayang. So, kailangan ko talagang pumunta doon. Dapat wala ka rin balak next year. Wala din akong balak next year eh. Hindi, wala din akong balak next year kasi hindi ko maasa eh. No, yung gano'n. Actually, kailan din ako, sinabi ko rin this year, I will not go to Cannes until I have a book. Ayun, nagkaroon, yes. So, yun, meron kaming trabaho ni Alem, ang tutulungan kaming dalawa para may paano, umokay yung daluyong, umokay siya, umokay ako. Ganun naman. Basta positive lang lahat. Ganun lang. Ano yung role ni Rhea Atayde ngayon sa Nathan? Siya ang CEO. Active siya ngayon. Kasi nakapanganak na, may educate na sa yung anak niya. Active na siya, unlike nung buntis talaga hindi. Alam mo yung isa sa mga review ako, ang galing-galing ng book. yung tirahan namin sa Gifu, siya yung nag-book. Yung tirahan nila sa Cannes, siya yung, ang galing niyang mag-organize. Si Rhea ngayon ang nag-aayos kasi mga schedules din sa shooting. Nandiyan din siya, kahit tutok siya talaga sa purpose. Ito naman sa atin, saan kami nakatira, ano ganito, ano gagawin, saan kakain, lahat yun. Yung mga, basta, ang daming ginagawa na galing-galing niya. Korte niya, sasabi ko, bagay ka maging host, bagay ka maging CEO. Pero si Cynthia, ano yung challenge na
investor na tulad nyo na involved sa isang family. Kita, parang din sa pelikula din natin, makikita, di ba? Kasi na, nakalay yung foundation. At the end of the day, wala ako. Parang dito na, di sa atin, mag-produce naman dito. Itong imperfect na gagawin namin for Metro Manila Film Fest, hindi namin alam kung mapasok ba talaga, di ba? Kasi ang dami-daming entries. Tapos, kung kikita, sugal din, gano'n. Parang lang, ang kagandahan lang abroad. Like, kasi ipapalabas siya, hindi na kami maghanap ng distributor doon. Diba? Tama? Hindi na kami maghanap kasi yung fan producer namin, sila na yung Japanese, sila na mismo magbibenta doon. Yung French na producer, po-prod namin, sila na magbibenta doon sa kanila, sila na mag-release. So kami dito sa Pilipinas. Kailan namin mapapanood? Sa Q-Cinema. November. Kasi sabi niya kanina, ang dami niyang ginagawa. Kumusta yung pagiging lola? Ay, doon tayo tablado. Kasi, nagdumating talaga kampanya for, 2 months? So, every day, bihira ko makita yung bata. Tapos, pagbalik ko, 3 weeks ako sa Cannes, dumating ko 5 days ago, nakita ko siya the other night, nakita ko na siya kagabi, sinadya ko siya talaga sasabihin na dun sa bahay. So, hindi ko talaga weekly nakikita na sa sobrang dami tao. Pero, nililet go ko yung pagiging ganun kasi si Sanjo at si Rhea sobrang focus dun sa mga bata. Sa basanak nila. Sila muna. Sila magpapalaki, sila bahala dyan. Basta sabi ko sa kanilang dalawa, pag naglakad yan, at matuto magpabili yan, humanda kayo, dahil kaya kong kunin yan. Humanda kayo, akin ang anak niya. Ang dami pasalubong. Sa kanya na talagang mapasalubong. Yung pagpunta ko ngayon ng Europe, pagpunta ko pa lang ng Doha. Doha pa lang, Stopover pa lang. Kaya sabi ko, maganda po kayo sa Dino. Tapos bilang sasabi ko, nakalimutan ko, may bunso ko pala ako si Chubby. Yung ganon. So, sabi nga nila, mas marami ng pasalubong. Sabi ko kay Santa Teria, tumanda kayo kayong lahat. Huwag kayong maniniwala kung sinabi niyong bawal ng tsokolate. Huwag kayong maniniwala sa akin kung sinabi ko, hindi ko pinakain ng tsokolate. Pero syempre, hindi naman okay. Pero, di ba, ganun na mga lola eh. Pag sinasabi nila na, yun naman yung lola mo, hindi sumusunod sa magulang. Sino bang lola at lolo na sumusunod sa mga magulang? Lalo na pag iiyakan ka ng apo mo. Di ba? Sa totoo lang. Real. May mga rules po ba sila, sina Rhea and Sanjo? Na parang... Hindi pa sila nagsasabi nila sa akin. Hinihintay naman namin mag-asabi. Kasi kung pag sinabi naman nila, Mami, bawal din ganito, iba bawal. Kung allergy yung bata, di ba? Shrimp, alam mo na ibibigay mo. Yun ang susundin namin. Yung pag-post ng picture yan. Ay, post ng picture. Bawal post ng picture. Hindi ko pinapost. Tapos gusto ko mag-post. Pinapaalam ko sa kanila, pa-approve mo na to. Pwede ba to i-post? Ay, Mami, nakita yung side ng ganito. Okay. Si Sancho, ayaw, Mami. O, nire-respeto ko. Yun naman yung... At naiintindihan ko yun. Kasi ang daming nagsasabi, bakit maarte na hindi ipakita. Kasi kung nagbabash kayo, pati ba na inosente, kung nagbabash nyo, ang dami yung bastos ngayon. Sorry, correction. Na pati bata, binabastos, pinabash. Kawawa naman yung mga bata na lang. Pero syempre, ikaw din na magulang ka. Paano ka talaga? Magpakaaway ka, so sabi na nila, kasi magpaaway mo na lang, amin mo yun. Ay, respeto natin yun. Tsaka, pero isa lang po sasabihin ko sa inyo, napakagwapo na ako. Naman. Pinaghalong Rhea, pinaghalong Sanjo. Cute to. At Arjo na puti. Maputi, no? Tatanggalin ng mga endorsements for beans. For sure kasi may mga Ay, oo, may offer yung bata. May offer siya. May inopera yung bata. Pero sa kanila yun, parang ayaw. Respeto natin. Si Kasi ng nanay, lola lang ako. Si Arjo tsaka si May naman, anong plano din niya? Pinakabihan kong dalawa, wala pa, hindi ko kinakausap. Kasi gusto nila ngayon, enjoy mo na yung buhay nila. Kasi like si Arjo sabi, Ma, ayusin ko muna ang dapat kong ayusin, tsaka kami magsulat. Di okay, bahala ko yun. Kasi hindi na namin pinag-usap. So plano talaga na huwag mo na mag-baby? Huwag muna sa ngayon. Pero hindi ko alam kung kailan. Basta sinasabi lang 2 years. Kung di next year, meron na. Okay. Diba? Basta bigay ko sa kanila yung... Parang may plano rin yata silang gumawa ng film together. Alam ko wala. Alam ko ang pinitch kasi, actually original ang pinitch sa akin si Grid, hindi imperfect.
Hindi perfect. Ang offer sa akin ni Secret, isang movie ko at ni Angel Aquino. Nagsasamahan namin. Kaso nga, yun yung scene na may short film kami sa Cannes pinalabas kami ni Angel na about lesbianism. Bakit yun ang mga lesbian, mga ganon. Sabi ko, ay, nagawa na namin ito ni Angel. And in fact, maganda yung movie na ginawa namin ni Angel. Pinapa-full yan ko kay Direct Armin yung script. Kasi ang ganda talaga. Gusto ko yung script. So sabi ko, hindi ko matatanggap yan dahil meron na kami Angel. Tapos, ang alawa niyang in-offer is Arjun. Sabi ko, naku, muna nag-pitch sa akin, ayaw ka ng dalawa mo sa akin. Kahit i-pitch mo sa akin, kung ayaw ng dalawa, wala. So, pinakita lang din niya sa akin. Alam ko, 2016, meron kaming ginawa ni Alem na project, pero walang gustong mag-produce. Walang gustong mag-produce, walang nilakas na loob mag-produce. Sabi ko, bakit? Basta, gano'n. So, pinakita niya sa akin. Sabi ko, bakit wala? So, pagkita ko, honestly, pagkita ko, pagtingin ko, yung kung sino mga bida, ay, honestly talaga, sa totoo lang, yung totoo reaction ko, nakamura ako. Sabi ko, akin ito, napamura talaga ako. Tapos, nung bumuka ang bibig, nag-dial mo yung mga bida, sabi ko, akin na yan, ipoproduce ko. Secret din. Almost 10 years? Hindi rin siya naniwala. Alam niya kung hindi pinapalala. Hindi rin siya halos naniwala. Oh, hindi rin sila halos naniwala. Kasi, sabi niya, 2016 to, inalok ko to sa lahat ng mga karamihang producers. At meron isang malaking production, inalok niya tong Imperfect, umaayaw. So, nagulat daw siya, parang totoo ba to? Ipoproduce ba niya na hindi niya in-offer, sinabi na niya sa akin, tapos biglang boom, akin na. Why not? It's about Down syndrome. I think this is the right time for us na i-open naman yung utak natin, puso natin sa mga person with Down syndrome. So sabi ko, ang ganda i-produce ko yun. So, yun. Kita namin yung trailer, very interesting. Yes. Paano ba nag-audition niya yun? Yung trailer was the 2016 one. One of them passed away. Yung bilang lalaki. So, kailangan namin magpinaghanap ng bilang lalaki. In that teaser, yung babae doon, anak ni Matthew Mendoza. Yung dating actor. Wow. But of course, dahil nga iba ng age, so they recasted. So, ano lang yun? It's a teaser. Ang tawag yan, ang nangyari, ngayon, yung mga nag-audition kami, ang dami mga So, cute, maganda, maayos, magagaling sila, maniwala kayo sa akin. Yung nag-look test kami, lahat ng staff sa likod, first time nila nakita, umaarte, umiiyak sila lahat. So, what more sa big screen na ang ganda ng story. So, hindi ko muna sasabihin kung sino cast. Ang gagaling ng mga cast ko. Imperfect yan. Imperfect. Ang gagaling ng cast ko, oh my God, ang gagaling. So, ang panlaban ko dito, honestly, hindi kami, mga artista. Yung mga big stars ang mga nakukuha ko dito, yung mga support. Pero support lang kami. Ang mga bida dito, ang mga person with Down syndrome. At maniwala kayo, baka hindi nyo kami mapansin. Mapapansin mo man kami, pero yung mga bida, oh my God. Ano yung pa ba ilang Down syndrome? Hindi yung dalawa lang. 10. So sobrang, basta, excited ako. Excited ako. Basta, manggugulat na lang kami. Mr. na kayo? Hindi pa. Mag-look test na ako. So, wala na yung bukas ang first day. So, hindi ko ilalaban dito yung mga cast na mga artista, cast na yung mga big stars na sinasabi ko sa inyong bida ko. Hindi sila, of course, malaking tulong yun, pero hindi sila yung pang-front ako, hindi sila yung mas, alam namin na, yung kinuha ko sila, sinasabi ko, hindi tayo ang bida dito, hindi tayo ang mabibenta dito, mabibenta ko dito sila. I mean, sila yung bida, sila yung bida.
ang mga bida ko, ang mga panlaban ko, at ang gagaling ko. Ipapasok mo diyan sa Yes, kung makatanggap, may Manila Film Fest. Kaya kung makatanggap, kung hindi, saan ko lang tayo? Kaya naman, maganda yun. Actually, si Allen na naman ang mag-rebenta niya sa abroad. Si Allen. So, long time collab na kayo talaga? Long time collab na kami. Forever kami ni Allen. Ano po sa pangalan ng conference? Daluyong Studio. Bilang taga-Daluyong ako. Halong pala galing. Well, tsaka Daluyong, di ba, parang tsunami, big waves. Paano mo nag-build yung image mo sa Cannes? Naging gano'n na prestigious? No, it's not in Cannes. I mean, hindi mo siya mabibuild doon. It's really building your career. Diba? Simula kasi wala eh. Very grateful. International ka na. Saan mo sinimulan yung... Dapat doon pa lang. Nung simula ka lang the type of films that you're doing. Tapos I started working with other companies. Collaborating with other people na mas may alam sa akin, mas kilala. Tapos when I work with on their project, tapos makakilala ko. Ano yung pinaka-significant na ginawa mo na napansin ka talaga sa Cannes? Parang ay pag-alien, alam nila na ano yung trabaho. Actually, because yung Plans and Time. Because I worked with Plans and Time. Pero before that, syempre, so may interview. Yung DY, Lawan. Ano involved dito sa plan sa rin? Ako rin yung Filipino. Kasi may Filipino character doon. Yung Filipino character doon. Caregiver. Okay. Dapat big name Filipino actress at ililipad namin. Pero pandemic. So we had to find a Japanese actor. Japanese face. Arya. Oo. So yun pala yun. Pina-interview yun? No, tapos yun. Kasi una, tinatanong lang nila kung may kilala ba akong Filipino community sa Tokyo, mag-o-observe si Chie. So yun lang nag-organize for her to observe. And then later on na they asked that they need help in casting, funding, etc. Then doon na nag-go. Back may competition na director? Yun, hindi pa may uncertain side session. And then, parang gano'n, parang may, you build nga the film model. So nanalo siya sa Director's Fortnite? Then, uncertain regard. Uncertain. Ms. Ibiang, curious lang ako, gaano kalaki yung nilabas niyong pera sa collaboration niyo with the Japanese productions? Tama lang. Ano yun? Is it bigger ba sa pagpuproduce ng local films natin? Kasi kung meron kami na collab, so mas malaki pa rin kung dito sa akin. Kasi like imperfect na kami. So mas malaki. Actually, sinabi ni Adam kanina, kung nakikinig ka. Wala ako sa interview niyo. Pero para to take the challenge, ano yung mga considerations mo? Kasi syempre hindi biro maglabas ng pera, di ba? Especially kung dito ipapalabas sa atin, ang mga Filipino films sa atin, ang hirap kumita. Kasi sabi mo ba pala yung na-abroad ng mga pelikula? Yes. Siyempre, yung mga magagandang proyekto, mga magagandang projects, di ba? Kasi like sa ako, dun naman na ibibenta. Tapos bonus na lang dadalhin dito. Yun, ito, pumayag ako kasi ang dami namin producers na pwede ibenta ng Japanese producers. So, kami na pwede theatrical doon sa France, pwede theatrical sa Singapore, sa Malaysia. So, maraming platform. Marami pa kasi ibibenta ng, let's say, kung pwede ibenta Netflix, kung saan man, why not, di ba? So, pwede yun. So with this one, winnable situation naman, kaya... I think yes, kasi di ba? Pero may mga movies ka na rin ba na medyo parang break-even lang or nalugi? Meron naman, meron ng kumita na kami. Meron ng, actually bago lang kasi ako, so di ba sa pelikula, alam naman natin, pag pinalabas na yun, hindi ka agad makukuha. Like, pag nag-invest ka, 3 years after mo pa makukuha yung pera mo. Like ito, kailan natin makukuha, pera natin dito, pwedeng mabalik. 3 years, the most. Hindi mo ba parang ganun 3 years? And then constant. Yes, so ganun yun. So, kailangan 3 years, huwag kang mag-expect. Kung parang binangkong mababalik. Ang mamang kita, kikita ba? Kumita, di kita. Pero alam mo yun, so... And since it's a family business, si Ria ba and si Arjo nagbibigay ng monetary shares nila, nag-invest.
Pero pera din nila yung ginabastos sa akin. Pag-asawa. Kasi husband, gaano ka-supportive? Meron ba siya mga hindi ang films? Or... Meron Oo, kailangan na mag-pitch din sa kanya. Mag-pitch din sa kanya. Pag sinabi na pag meron siyang tanong na hindi nasasagot, aayawan niya yun. Saan galing? Saan kukunin yung pera? Bakit ganito? Mas matindi yun kaysa sa akin. Mas kaya mo pa akong papasukin eh. Yung businessman yun eh. So alam niya na. Siya sa sabi yung suplado. So, Kita niya. sino talaga final say? Si Papa Art. Oo. Pag sinabi niya hindi pwede yan, ayaw ko. Okay, kaya gusto ko. Nakakatuwa sa kanya, iba kasi siya tumingin. Diba? Hindi siya galing siyang business. Businessman yun. So ako rin na-appreciate ko yung mga kanya. Kasi kahit ako napapanasip ako. So, nung sinushoot yung Renoir, involved kayo? Pupunta kayo? Oo, napunta kami sa Japan ng 1 week. So, tatahi-tahimik ka? Hindi? Tahimik na ako. Sinasabi pala, nagjajapan. Nagulat ka rin ba? Oo naman. Kami, ang daming actually nag-text eh. Tsaka bawal kami mag-post. Hindi kami pwede mag-post. Kaya wala kang may alam na may involvement ka dyan. Bulatan na lang. Gulat ka na lang na meron na ako yung red carpet. So, ang dami, ano yung artista ko lang? Kasi kailan pwede mag-post? Nag-post na kayo? And during the... bawal pa. nung premiere na, pwede na. Pero before and during So, ibya ngayong naranasan mo na ang sun, what's next? Kan pa rin. Ano na tayo dito sa Pilipinas? Tayo naman, ikaw ka rin ba? Ay, Junel. Ay, teka lang. Finish ko na lang.